Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sa mga kanina pa nag-aabang, pasensya na po. At medyo natagalan ang upload natin for today. Natagalan tayo sa pag-i-edit kasi biglang sumakit ang ngipin natin. Charot. Anyways, maraming salamat pa rin at nandyan ka pa rin nag-aabang, naghihintay. Nako, yun naman talaga ang pinakamahirap gawin, yung mag-antay, di ba? Pero ikaw, kinakaya mo. Maraming maraming salamat. Hello kay Lucky Ace Brands from South Korea. Thank you so much. The Sex 2980. Grabe naman yung mga comment mo, girl. Girl or boy, hindi ko alam eh. Hello naman po sa mga taga-Kuwait, sa Gamutia family from Iloilo City. Hello sa inyo. Marvy Montesilio. Hi, maraming maraming salamat. Maraming thank you din kay Emily Aceres. Ayun, hello kay Chazi Chai. Rachel Paulino from Valenzuela. Nora Escoto, hello, maraming salamat. At sa ka-work niya raw na si Kuya Angela. Hello po sa inyo. Hello kay Cleofe Suez ba? Cleofe Suez. Hello din kay G. Mercadejas. Maraming thank you. Razin Denise Sisoria. Maraming salamat sa iyong pakikinig all the way from Hong Kong. Maraming thank you din kay Shosho Neil, XOXO Neil. Maraming salamat. Oo, kasi nakalimutan kong i-mute. Yun yung kahapon, pag-edit, nakalimutan ko i-mute. O sige, ngayon, hindi na makakalimutan. Ako naman, bakit naman nakakalimutan yung mga ganon? Hello naman kay Lizzie Lucapa. Marife Soliano, maraming maraming salamat. Hello din sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Thank you so much po sa inyong lahat. At maraming salamat din kay Roberto Lyoba. Ayun, hello po. Ronald Latay, maraming salamat sa iyo. Karen De La Cruz from Riyadh. Jeneline Mendez, thank you so much. Ayun. Ay, maraming salamat Marlene Polidario. Thank you so much. Ayun din kay Mommy Cooking Vlog. O, Mommy Cooking Vlog, pasensya na ha. Morphins Vlog, thank you so much. Remy Pangilinan. JM Channel, maraming JMT Channel. Thank you so much. At Anqueco Family of Pampanga. Maraming salamat sa mga OFWs natin sa may Taiwan. Thank you so much sa inyo. Berna Albano, maraming salamat. Oo, sabi niya, pa-shoutout naman dyan, Mama Mia, kahit isa lang. O, ayan na-shoutout na kita. Hello din kay Cutie Hot Mom. Hello din kay Shiwa Simon. Maraming maraming salamat. Chicha or Chika Cho Vlog. Thank you so much. Roslyn Valencia. Maraming maraming salamat sa iyo. Oo, hindi po na-mute. Yung cam ng camera, yung mic ng camera. Ano ba yun? Yung cam ng camera. Marilyn Manara, Liza Chen, Ronaline Sanchez, maraming salamat. Reynaldo De Vera, thank you so much Sir Reynaldo. CJ Alga, maraming salamat. Najuday. Ayan, Gimaras Girl, salamat po. Mimi Sarego, thank you so much. Ayun. Hello din kay Sia at Shoy o So Arbo from Laguna City. Galing yan kay Joey Arbo. LB Lapot, OMG Kevin, ganon, naloko ka pala. Riza, maraming salamat Maria. Elena Abe, thank you so much sa iyo. J. Ranoy, Shumi9688. Maria, Mark Anthony Asinsheng, Dina Hin Ramos, or Dina Jen Ramos, yun siguro yun. Hello po kay Lenny Rondin, ayun, Rondain, Rose Lampil from Kuwait, Elizabeth Lagunday, Merchi Vlog, Bukalig, maraming salamat. Edward Ray Odero, thank you so much sa iyo. Rain Marzen Santiago, maraming maraming salamat po. Judith Pagit, Sally Buma, Charmaine Jean Angpeco, maraming salamat. Or Charmaine Jane G. Pisino pala yun. Jaina Baklas, Liza Aduan, maraming salamat sa iyo. Gail, Kim Joyce Clavel, thank you so much. Glenda Borhal, maraming salamat sa iyo. And sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you. John Reliano, Rose Kalang, Beautiful Girl Sophia,
Maraming salamat sa iyo. Hello kay Angelica Ronsang from Saudi Arabia. And sa tita niya raw na naadik na sa atin, si Daisy Ronsang. Maraming salamat sa inyo. Naku, wag na nating patagalin. Alam ko pong matagal na kayong nag-aabang. Kayo ba talaga yung nag-aabang? Charot. Oo, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kapag narinig nyo ang kwentong ito at nagustuhan nyo, please wag na kayo mag-hesitate at mag-subscribe naman po kayo para naman lumaki-laki tayo ng konti dito sa ating community. And syempre, lubos po ang pasasalamat ko lalong-lalo na doon sa mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Thank you so much for supporting. At wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang medyo maikli lang nating kwento ngayong araw dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pangyayari na bigla-bigla na lang na nangyayari sa ating mga buhay. Mga pangyayari na ang akala natin ay magdudulot ng hindi maganda. Akala natin ay magdudulot ng malaking problema. Pero minsan, ang mga pangit na pangyayari sa ating buhay ay magdudulot pala ng kaginhawaan at kasarapan kinalaunan. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa mo. Mama Mia, uunahan na po kita. Masaya po ang storya kong ito. Masaya ang ending. Maganda ang ending. Kaya naman Mama Mia, nais ko munang mag-disclaimer. Hindi po ako nag-share sa inyo para po magpainggit sa kung sino man. Ang gusto ko lang po, Mama Mia, ay ma-inspire ang iba sa naging kwento ng buhay pag-ibig ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Elise. Mama Mia, bata pa lamang ako ay mahilig na talaga ako sa mga fairy tale. Yun kasi talaga ang kinalakihan ko. Yun ang kinalakihan kong buhay. Yun bang makikita mo sa mga movies, Mama Mia, na yung mga anak ay binabasahan ng mga magulang ng fairy tales. Ganun po kami. Mama Mia, pero ang kwentong ito ay hindi po nagsimula sa magandang karanasan. This is a twist, Mama Mia. Napakalaking plot twist kung iisipin. Maniwala man kayo't sa hindi, hindi po ito fiction. True to life story ko po ito. Itong storya ko na ito ay medyo stressful po at some point. Pero Mama Mia, kapag naman tinapos nila ang pakikinig at tinapos mo ang pagbabasa, in the end, mawawala din lahat ng galit at sakit at stress na inyong mararamdaman. Mama Mia, reminder lang po sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may anak dyan. Meron pong mga detalye dito sa kwento ko na nangangailangan ng patnubay ng magulang. May SPG pa nga na parte. Kaya naman nais ko munang humingi ng paumanhin sa lahat kung hindi nyo man magustuhan ang takbo ng ibang senaryo sa kwento ko. Sana'y ngayon pa lang patulugin nyo na ang mga bata o mag-headset na kayo para naman hindi kayo maasiwa kapag narinig nila ang kwento kong ito. Mama Mia, average girl lang po talaga ako. Hindi po ako masyadong kagandahan. Hindi rin naman ako pangit. Ma-appeal lang, yun ang sabi nila. Mama Mia, itong kwento ko na ito ay nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Actually, college pa lamang ako noon, Mama Mia. Magbabalik na ang pasukan at that time. Patatapos na ang summer vacation. Month of May po yun. Actually, Mama Mia, dun po ay busy-busy na ang lahat, lalo na ako na magti-third year na noon na marami ang aking subjects. Kaya naman gusto kong pagpreparahan ng aking pag-aaral noon, Mama Mia. Gusto ko na maging handang-handa ako. I'm a typical girl who worries almost about everything. Mama Mia, nagwo-worry ako sa grades, sa diet, sa style ko sa damit, sa mukha ko, at even yung mga paunti-unti kong mga lapses, Mama Mia, ay nagwo-worry din ako noon. Actually, hindi po ako mayaman.
Sakto lang po ang pamilya namin. Sa isang state university po ako nag-aaral, Mama Mia. Well, hindi rin naman lahat ng nag-aaral sa state university ay mga mahihirap. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang perception ng mga tao. Mahirap kayang makapasok sa mga state university. Mas mahirap ang exams doon dahil kailangang salain para naman masasabi na worth it ang lahat ng estudyanteng nakakapasok. However, Mama Mia, ang sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po ako masyadong kagandahan. Hindi po ako pang Disney princess na beauty kung ituring ng iba. I'm an average girl. Simple, pero catchy rin naman. May mga pagkakataon rin naman, Mama Mia, na nililingon ako ng mga lalaki kapag ako ay dumadaan sa kanilang harapan. Siguro hindi naman po sa pagmamayabang o pagbubuhat ng sarili kong bangko. Pero marami ang nagsasabi, Mama Mia, na ako raw ang definition ng sinasabi nilang mataas ang sex appeal. Yun bang kahit hindi kagandahan ay lingunin? Ganun po, Mama Mia. Mama Mia, marami po ang stereotyping, lalong-lalo na nung college ako. Kapag sinabi nila ang kurso ko, ang sasabihin nila ay mga babaeng mahihilig lang daw sa mga paganda ang pumapasok doon. Kapag naman sinasabi mong education ang kurso mo dati, ang sinasabi nila, dun daw bumabagsak yung mga taong ayaw na mahirapan sa pag-aaral. Kasi madali lang daw. Napakaraming stereotyping kahit hindi pa nga nila alam kung ano ang totoo. Mama Mia, ang sabi ko sa inyo, hindi naman po kami mahirap pero hindi rin mayaman. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Nasa-satisfy namin ang lahat ng mga pangangailangan namin. Minsan, nakakabili pa kami ng mga gusto namin. Although hindi naman lahat ng aming gustuhin ay nabibili namin, pero may mga items din naman at mga gamit din naman kami na classy at may brand, Mama Mia. Bakit ko po ito isinali sa kwento ko? Dahil, Mama Mia, ang lalaking ipapakilala ko sa inyo ngayon ay isang lalaking malayong-malayo ang agwat ng pamumuhay sa akin. Well, Mama Mia, nagkataon kasi na nagkabanggaan kami ng isang lalaki sa isang mall sa lugar namin. Hindi na lang natin sabihin yung pangalan ng mall at baka ma-promote pa. Mama Mia, pormang-porma siya noon. May bit-bit pa siyang bouquet of flowers sa kabilang kamay niya. Sa tingin ko, Mama Mia, dahil nga sa kanyang pananamit ay college student din siya. Dahil din sa kanyang mukha, Mama Mia, masasabi ko na siguro sa isang prestigious university siya nag-aaral. At Mama Mia, even before yung kanilang university at ang pinag-aaralan kong state college ay may gap na talaga pagdating sa patalinuhan ng mga estudyante. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, Mama Mia, marami ang nagsistereotype sa amin. Pero hindi din naman namin pinipigilan at hindi rin namin hinahayaan na masistereotype nila ang aming katalinuhan. Mama Mia, isa po ako sa mga babaeng sinasabi nila na matalino, kaya naman gustuhin rin. Kaya nung araw na yun ay gusto ko talaga na i-prepare na ang sarili ko para sa pagbabalik ng eskwela. Nasa isang establishment ako sa isang mall at palabas na ako noon. Nasa isang boutique, to be exact, Mama Mia, dahil bibili ako ng bagong damit para sa first day of school. Nagmamadali na ako noon dahil tinawagan na ako ng mama ko na kailangan na naming magkita dahil nakaserve na ang lunch namin sa kung saan siya nag-order. At siguro siya rin nung mga panahon, Mama Mia, ay parang nagmamadali rin. Parang hindi siya mapakali. Kaming dalawa ay parehong nagmamadali, kaya naman, Mama Mia, nagkabungguan talaga kami. Yung malakas talaga na bungguan na halos mapadapa na ako sa sahig. Alam kong kasalanan ko dahil hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko, kaya I said sorry to him. Pero instead na mo-reply siya sa akin, Mama Mia, instead na mag-reply siya sa akin politely dahil nag-sorry naman talaga ako, ang ginawa niya, Mama Mia, ay tinitigan niya ako from head to foot, na para bang
tinatansya niyang pagkatao ko. At dahil doon medyo na-insulto ang lola niyo, kaya tumaas ang kilay ko, Mama Mia. It's a signal na sinasabi ko sa kanya na hindi tama ang kanyang ginagawang pagtitig sa akin. Magpa-follow up na sana ako ng isang salita, Mama Mia, pero hindi ko na naibuka ang bibig ko nung marinig ko siyang nagsasalita. Miss, you waste the remaining minutes of my life. My girl is waiting and she seems hysterical now. Sabi niya. Speechless ako noon, Mama Mia. The way na kanyang pagsasalita at sa kanyang slang, Mama Mia, ay para bang first language niya ang salitang Ingles. Kaya naman hindi na ako nakasagot noon. Hindi dahil sa rudeness niya, pero dahil sa kanyang mukha at sa kanyang itsura, Mama Mia. Hindi naman po ako bulag. Marami rin naman po akong mga naging boyfriends at alam ko, Mama Mia, he's so hot. Oo, napaka-hot niya. Pak na pak talaga ang kagwapuhan niya, Mama Mia. Tall, fair, and handsome. Hindi po siya maitim, hindi po siya kayumanggi, kundi maputi. At firm na firm ang body niya, Mama Mia. Putok na putok ang biceps niya kahit na hindi naman masyadong malaki ang kanyang katawan. Everything about him is in symmetry and in proportion. Ibig sabihin, saktong-sakto lang ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha na pwedeng-pwede talagang pumasa bilang artista. Mama Mia, nag-imagine pa ako kung ano ba talagang mali sa kanya. Tinignan kong muli ang kanyang itsura pero wala akong makita. Hindi ko alam kung ilang saglit na akong nakatitig nun sa kanya hanggang sa muli na naman siyang nagsalita. Come on, come with me. Sabi niya, sabay hawak ng kamay ko. Nashock ako noon, nagpapanik kaya hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko at kung ano ang gagawin ko, Mama Mia. Ang sabi ng mga magulang natin sa atin, I do not trust strangers. Trust no one. Stranger siya, so given na hindi dapat ako nagtatrust sa kanya. Kaya naman, kumalma ako. Kinalma ko ang sarili ko para hindi niya mahalata na masyado akong naa-attract sa kanyang pisikal na anyo. Sir, hindi naman po ako tatakbo. Tignan mo, kayang-kaya mo naman akong habulin kung gustuhin mo at in case na tumakbo man ako. Besides, para akong tinatrato mong kriminal, sabi ko. Napahaluan na rin ng English ang mga sinabi ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung nasanay na ba ako sa pagsasalita niya. Pagkasabi ko noon ay bigla siyang tumigil. Tinignan niya ako, Mama Mia. At tinignan ko rin siya na para bang sinasabi ko sa mga tingin ko kung anong kalokohan ba ito. Kung anong kawirduhan ba meron ng lalaking ito. Then ilang saglit pa ay nagsalita siya. I thought hindi mo ako naiintindihan kanina. You were just staring at me for a while. Wala kang sinasabi. Wala kang verbal reaction. Mama Mia, lalo po akong kinilig nung marinig ko ang boses niya sa salitang Tagalog. Na hinahaluan pa ng mga English words na halatang-halata ang slang, Mama Mia, at halatang-halatang sanay na sanay magsalita ng wikang Ingles. Alam mo ba, Mama Mia, ang sarap humanap noon ng dictionary para matignan ko kung ano ba ang mga ibig sabihin ng ibang salitang sinasabi niya. Hindi naman po ako boba, sabi ko nga sa inyo, medyo matalino rin naman ako. Kaya lang, Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung dahil ba sa hiya, dahil ba sa kilig. Kaya hindi ko maintindihan yung iba niyang mga sinasabi kahit simple words lang naman ang mga yon. Wala pa nga akong naisasagot sa mga sinabi niya nang bigla niyang hanapin sa akin ang ID ko. Give me your ID, sabi niya. Doon ako umalma, Mama Mia. Sabi ko hindi pwede. Alam mo, bakit mo hihingin sa akin ang ID ko? Wala naman akong sasakyan.
Kaya hindi mo pwedeng hingin ng driver's license. Sabi ko nang may pagbibiro pa. Sinabi ko rin Mama Mia na private po ang itsura ko. Nagbibiro ako noon sa boses ko pero siya naman Mama Mia ay seryosong seryoso po. Hindi ko alam kung ano ba ang meron sa lalaking ito. Parang hindi marunong umiti. Parang hindi marunong magbiro. Mama Mia, bigla niyang sinabi sa seryoso niyang boses. Miss, kitang-kita ko na nga sa harapan niyang pagmumukha mo. So why bother to keep it instead? Kaya naman Mama Mia, wala na akong nagawa noon. Ewan ko ba kung bakit may dating sa akin ang malalim niyang boses na para bang naghahatid ng kilig at the same time kaba at takot sa akin. Kaya wala akong nagawa. Kinuha ko na sa bag ko ang ID ko. And since Mama Mia, galing pa ako noon sa school at nagbayad po ako ng enrollment ko, ay dala-dala ko po talaga ang ID ko nung araw na yon. Mama Mia, nung ibinigay ko na sa kanya ang ID ko ay bigla pong parang tumigil ang oras. Parang tumigil ang takbo ng orasan. Tinitigan niya ako Mama Mia. Yun bang klase ng titig na mapapanganga ka na lang talaga? Yun bang titig Mama Mia na para kang hinuhubaran? Yun bang titig na parang inaarok pati ang kaila-ilaliman ng iyong mga buto, ugat at cells? Hanggang sa bigla-bigla na lang siyang lumapit sa akin. Yumuko siya Mama Mia. Matangkad kasi siya nang di hamak sa akin. Pinipilit niyang mag-level ang mukha namin sa isa't isa. Ilang saglit ang dumaan Mama Mia. Pareho kaming tahimik lang. Nararamdaman ko at nakikita ko na parang mas lumalapit pa ang mukha niya sa mukha ko. Mas nagiging intense ang scene na yon Mama Mia. Mas nagiging mainit ang tagpong yun between us. Mama Mia, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na ako nakapalagpa noon. Considering na nasa public place kami Mama Mia. Pero nagagawa niya pa rin gawin ang mga bagay na yon. Nagagawa niya pa rin iparamdam sa akin na para bang natutunaw ako sa sobrang kilig. Na para bang nagre-react bawat ugat ng katawan ko. Bawat hibla ng buhok ko Mama Mia ay gustong-gusto nang tumayo sa sobrang kilig, takot, kaba at anticipation na nararamdaman ko at the same time. Mama Mia, ang totoo niyan ay na-imagine ko na noon kung ano kayang pakiramdam kapag hinahalikan niya ako. Ano kayang pakiramdam kapag naglapat na at nag-lock in na ang mga labi namin sa isa't isa. Gustong-gusto ko nang hawakan noon ang batok niya. Gustong-gusto ko nang hilahin noon ang buhok niya at ang mukha niya Mama Mia para maglapat na ang mga labi namin sa isa't isa. Pero bago ko pa magawa yun ay pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pwede. Hindi po pwede dahil babae ako. Iniingatan ko ang dignidad ko. Iniingatan ko ang pagkatao ko. Pero kahit na wala naman akong ginawa, Mama Mia, ay pinikit ko pa rin ang mga mata ko sa labis na excitement at anticipation na nararamdaman ko. Yun kasi ang common scene na nakikita natin sa mga movies, di ba Mama Mia? Na bigla na lang humahalik ang isang stranger sa babaeng bida. Yun ang naiisip ko noon. Ewan ko ba? Sa kanonood ko na to ng mga teleserye at mga movies at sa kababasa ko na ng mga romantic novels. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Mama Mia, to my surprise, hindi po halik ang lumapat sa mga labi ko. Wala pong lumapat sa mga labi ko, kundi isang nakakabinging tinig ang narinig ko. Dahilan para mamulat ang mga mata ko Mama Mia. Kaya pala ang tagal-tagal mo. Kaya pala more than 30 minutes ka nang late sa usapan natin. Sabi nung babae. Oo, babae ang nagsasalita. Napamulat ang mga mata ko Mama Mia. Tinignan ko ang babae. Mama Mia, hindi po ako madaling magandahan sa mga babae dahil magaganda po ang mga pinsan ko. Pero I'll be hypocrite.
At magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong hindi Diyosa ang kaharap ko ngayon. Napakaganda niya. Para rin siyang artista. Payat, matangkad, maganda ang kutis, matangos ang ilong, maganda ang mga mata, straight na straight ang itim niyang buhok na hanggang bewang, mapula ang mga labi, nagpipink ang mga pisngi na halata mong hindi make-up, Mama Mia. Maganda rin siya kung manamit. She knows well how to carry herself. Sophisticated. Flawless. Napakaganda. No, babe, sabi nung lalaki na hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nung sinampal siya ng malakas nung babae. Sa payat niyang yun, ay nagulat ako sa lakas ng sampal na dumapo sa mukha nung lalaki. Mama Mia, ako naman ang pinagbalingan nung babae. Miss, hindi mo ba alam? Other woman ka ng boyfriend ko? Well, magsama kayo. Hindi ko alam, ganito na pala ang type mo ngayon. Hindi na pala ang mga katulad ko. Sabi niya, sabay talikod. Natulala ako noon, Mama Mia. Nainsulto ako sa mga pinagsasasabi niya. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at kami lang ang tao noon nung mga panahon na yon sa lugar kung saan kami nagkatagpong tatlo. Doon kasi kami sa may isang sulok ng mall, Mama Mia, na hindi masyadong dinadaanan ng mga tao. Noon ko pa rin naisip na professional pa rin ang babae. Na-control pa rin niya ang temper niya. The wrong part lang is na insulto niya ako at nasampal niya ang jowa niya. Pero Mama Mia, naisip ko noon, kung ako siguro ang nasa sitwasyon niya, hindi siguro ako mapakali na isang sampal lang ang maibigay ko. Siguro pati yung babaeng naabutan ko at nakita ko ay sinabunutan ko na. Sabi ko nun sa sarili ko, buti na lang at hindi siya ganon, kung hindi ay mapapahiya talaga ako. Kahit na hindi naman talaga ako kabit nung lalaki at hindi ko pa nga siya kakilala. Nung natapos na ako sa pag-iisip tungkol dun sa babae, Mama Mia, ay nilingon ko ang lalaki. Nakayuko lamang siya. Hindi ko alam kung paano ko siya i-confront, kung paano ko siya i-approach. May tension sa aming dalawa kaya nanahimik na lang muna ako. Ilang saglit pa ay nauna siyang magsalita. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Of all, bakit ngayon pa of all the times? Sabi niya. Narinig ko ang boses niya, Mama Mia, at alam na alam ko ang boses na yon. Ang boses na yon ay boses ng isang taong maiiyak na anumang sandali. Kaya hindi na po ako nagsalita dahil wala naman akong alam na sasabihin sa kanya para mapakalma ko ang rumaragasan niyang damdamin. Tinignan ko na lang siya, Mama Mia. Nung tinignan ko siya ay nakita ko ang kanyang sinseridad. Nakita ko, Mama Mia, na masyadong mahal na mahal niya ang girlfriend niya. Kaya naman nadala na ako noon sa emosyon ko. By the chance, Mama Mia, ay nakita ko na lang na tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata. At nung pinahid ko yun at tinignan ko siya ay nakita ko rin na lumuluha na siya. In my entire life, Mama Mia, ngayon lang ako nakakita ng lalaking umiiyak ng ganoon dahil sa isang babae. Oo naman, yung mga boyfriend ko dati ay umiiyak rin naman kapag nahuhuli kong nambababae pero hindi ganun ka-sincere. Parang luhang buaya lang. Pero siya, nakita ko ang sinseridad niya. I saw a man who's very sincere and who's very in love with his girl, with his princess. Mama Mia, hindi na lang ako nagsalita hanggang sa lumakad na siya papalayo sa akin. Akala ko ay dederecho na siya pero bigla po siyang tumigil. Pagkatigil niya, Mama Mia, ay nilingon niya ako. Malungkot na malungkot ang kanyang mukha. I don't deserve her. Puzzled ako sa sinabi niyang yun. Pagkatapos, Mama Mia, ay bigla na naman siyang nagsalita. 5 years is enough. Kailangan ko nang tapusin lahat ng meron sa amin. Yun lang ang huli kong naaalala sa estrangherong nakabanggaan ko sa mall, Mama Mia. After noon ay umalis na siya. Wala na rin siyang
paramdam sa akin. Wala na rin siyang sinabi pa. Mama Mia, ako naman noon ay hindi mapakali ng ilang araw. Hindi ko alam pero hindi mawala-wala sa isip ko ang mukha ng lalaking yon. Hindi mawala-wala sa gunita ko ang kanyang pag-iyak. At hindi rin mawala-wala sa panaginip ko, Mama Mia, ang kanyang paglapit ng kanyang mukha sa aking mukha noon. Na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Pero hindi rin naman naulit pa ang pangyayaring yon hanggang sa lumipas ang ilang araw. Akala ko tapos na ang lahat, Mama Mia. Malapit na ang klase noon. Pero may isa akong problema. Isang malaking problema na alam ko, Mama Mia, na magagalit ang mama ko. Yung ID ko, nasa lalaki pang yun. Pero para bang itinadhana, Mama Mia. Hindi ko alam kung yun bang sinasabi nilang love moves in mysterious ways. Pero mukhang ganun na nga. Isang araw ay nakita ko, Mama Mia, na inad niya ako sa Facebook. Nag-send rin siya ng message sa chatbox ko. Hey, Takles. See me at the coffee shop at 4 p.m. I'll give you your ID. Sabi niya. Mama Mia, alam ko kung saan ang coffee shop na yon. Hindi po yun masyadong dinadayo ng tao dahil hindi Instagrammable. Siguro doon ang pinili niya, Mama Mia, para walang makakita sa amin. Well, kumpara sa ex niya, kung ex naman niya yon, kung hindi sila nagkabalikan, ay malayong-malayo naman ako. Kapag itinabi ako sa babaeng yon ay magmumukha akong alalay niya at magmumukha siyang prinsesa na anak ng mayamang don na pinagsisilbihan ko. Mama Mia, nung nandun na kami, ay naramdaman ko na para bang ang gusto niya ay privacy nung mga panahon na yon. Pagkakita niya sa akin ay nag-order agad siya. Tinanong niya ako kung anong order ko. Gusto ko sana, Mama Mia, na tumanggi dahil gusto ko nang umalis agad-agad doon, pero na-curious ako. Na-curious ako kung ano ang sasabihin niya. Na-curious din akong malaman, Mama Mia, kung nagkabalikan ba sila. Hindi ko alam kung sasabihin niya sa akin ang tungkol sa kanilang relasyon o storya, pero nagbabakasakali lang ako noon. Hanggang sa dumating na ang order namin, doon ay nag-usap na kaming dalawa. Pero bago yun, ay binigay niya muna sa akin ang ID ko. Aalis na sana ako noon, Mama Mia, nung bigla siyang nagsalita. Can you please stay? Wala kasi akong kasama eh. Mama Mia, mabait naman po ako kaya nagstay ako. Naisip ko noon ilang araw pa naman mula nung naghiwalay sila kaya sigurado ako na hindi pa siya masyadong okay. Hanggang sa kung ano-ano nang pinag-uusapan namin. Nag-usap kami tungkol sa kurso ko, tungkol rin sa kurso niya. And then nag-open up siya, Mama Mia, sa mga nangyari. Nag-sorry siya sa akin. Nag-sorry siya dahil nadamay pa ako at nainsulto pa ako nang wala sa oras ng girlfriend niya. Hayos lang yun. Kung ako din yun, baka mas higit pa doon ang gagawin ko. Sino ba naman ang magugustuhan na nakikita ang boyfriend mo na may kasama na babae na malapit na ang mukha sa isa't isa? Sabi ko at tumawa pa. Siguro nga nasaktan siya. Siguro nga nasaktan siya sa nakita niya. Pero hindi ba niya naisip na higit pa doon ang mga nakita ko? Higit pa doon ang mga natuklasan ko tungkol sa kanya pero pinatawad ko siya? Mama Mia, naguguluhan ako sa mga pinagsasasabi niya noon. Hindi po kasi precise ang mga words niya, kaya ako naman, Mama Mia, ay nanghuhula. Nakita niya siguro ang pagtataka at pangungunot ng noo ko, kaya nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. I broke up with her. Alam ko na sayang. Sayang yung pinagsamahan namin. High school pa kami ng dalawa eh. High school pa, magkasintahan na kami. Marami na kaming pinagdaanan. Marami na kaming pinagsamahan. Pero I'm over with her. Ayoko na. Mama Mia, tahimik lang ako noon at nakikinig habang sinisip-sip ang kaping in-order niya for me. Patuloy pa rin siya sa kanyang pagsasalita. Alam mo ba that day? That day is our 5th anniversary.
Isusurprise ko sana siya yun nun eh. Kaya nakita mo na may bitbit akong bouquet of roses. Hindi kasi ako mahilig sa ganun. Hindi ako mahilig sorpresa. Pero dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya, kaya sinorpresa ko siya. I'm so in love with her. Sobra. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko deserve ang isang babaeng niloloko lang ako. Ang isang babaeng sinungaling. Mama Mia, hanggang sa may kinuha siya sa kanyang bitbit na bag. Pagkatapos ay pinakita niya sa akin ang mga printed pictures. Pictures nung babaeng napakaganda, pero may ibang kasamang lalaki. Where's Mama Mia? Dahil sa mga pictures na yon ay nakita ko na magka-same college lang sila dahil pareho sila ng uniform. Talaga? Nagawa kanyang lokohin? Dun pa talaga sa mismong paaralan kung saan kayo lahat nag-aaral? Sabi ko. Hindi lang yun. Nagawa nila akong lokohin ng best friend ko. Best friend mo? Oo. Best friend ko ang lalaking yan. Well, at least dati. Siya ang pinapasama ko sa girlfriend ko kapag wala akong time dahil masyado akong focus sa pag-aaral ko. Hindi kasi madali yung kursong kinuha ko eh. Pero ang hindi ko alam, bantay sa lakay pala siya. Mas nagugustuhan na pala niya ang girlfriend niya at mas nagugustuhan na pala niya ang girlfriend ko at mas nagugustuhan na rin pala siya ng girlfriend ko. Grabing revelation yun, Mama Mia. Ang akala niya raw dati ay gumigimik lang kasama ng girlfriend niya yung best friend niya dahil iisa lang naman daw ang circle of friends nila. Iisa lang naman daw ang sinasamahan nilang mga kaibigan. Pero ang hindi niya alam, Mama Mia, ay may lihim na palang relasyon ng mga ito. Kaya naman, nung nag-send sa kanya ng picture ang isa nilang kaibigan na hindi na raw matake at hindi na raw kinakaya ng konsensya ang panluloko ng girlfriend niya, yun daw ang ginawa niyang ebidensya. Hanggang sa may kinuha pa siya, Mama Mia. Kinuha niya ang cellphone niya at pinuntahan niya ang mga gallery. Napunta kami sa isang screenshots, Mama Mia. Screenshot ng conversation. Conversation siguro yon ng babae at nung boyfriend niya o nung best friend niya. Pero naka-highlight po ang message ni girl. Ang message ni girl para doon sa best friend niya. I don't love him anymore. Naawa na lang ako. Kaya hindi ko pa siya magawang pakawalan at hindi ko pa siya magawang bitawan at i-break. Pero alam mo ba, he's so boring. Mas masaya kang kasama. Sabi nung babae dun sa best friend ng lalaki. Mama Mia, bago pa siya maiyak ulit ay tinanong ko muna ang pangalan niya. Teka, marami na akong alam tungkol sa kwento ng buhay mo pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang pangalan mo. Unfair, no? Kasi alam kong alam mo ng pangalan ko eh. Nakita mo, di ba? Elise, sa ID ko. Ay, oo nga pala. I'm Ben, sabi niya. Mama Mia, awang-awa ako sa gwapo niyang itsura noon. Napakakawawa niya talaga. Wala pala talaga sa itsura, Mama Mia, kung bakit ka lolokohin ng isang tao. Kung gusto ng taong magloko, kahit na ikaw pa ang pinakagwapo, pinakamaganda, pinakasexy, pinakamayaman, pinakamabait, pinakasweet, wala ring mangyayari yon. Alam mo ba, Mama Mia, natatanong ko noon sa sarili kung nasaan ba ang hustisya para sa lalaking ito. Sa kagwapo-gwapo niya, yung best friend nga niya, Mama Mia, ay hindi naman kagwapuhan. Parang alalay niya lang kung itatabi sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari kung bakit naging ganon. Siguro hindi ko siya nasasatisfy. Siguro hindi siya nagiging masaya sa akin. Masyado kasi akong busy sa pag-aaral ko. Pagkatapos, varsity pa ako ng basketball sa school namin. Alam mo na, hindi madali yung mga subjects, hindi madali yung kursong kinuha ko. Tapos, may sports pa ako. Kaya siguro nagawa niya akong lokohin. Hindi ko naman masisisi na magmahal siya ng iba. Ang ayoko lang,
Bakit niya ako ginago? Pwede naman niya akong pakawalan. Pwede naman niya akong ihiwalayan. 'Di ba? Sabi niya. Nashock ako noon, Mama Mia. Nashock ako sa mga sinasabi niya. May mga babae pala talagang ganon. Kahit na alam nila na mahal sila ng lalaki, kahit na hindi naman sila niloloko, sila din itong nagloloko. Bakit kaya ganon ang buhay? Kung sino pa yung mga loyal, kung sino pa yung akala mo na sa kanila na ang lahat, yun pa ang niloloko, yun pa ang ginagawang tanga. Mama Mia, nung tinignan ko siya, ay natawa siya sa mukha ko. Ano ba yan? Parang awang-awa ka sa akin sabi niya. Hindi naman. Tinatanong ko lang kung paano nagawa ng boyfriend mo na lokohin ka at ipagpalit ka pa sa mukhang tukmul na to. Tumawa pa siya, Mama Mia. Akala mo ba na nasa itsura talaga kung bakit nagloloko ang isang tao? Tanong niya. Well, hindi ko nga alam Mukha kang foreigner sa totoo lang. Akala ko nga nung una hindi ko naiintindihan yung mga English mo. Kasi masyado akong nakapokus sa mukha mo. Sabi ko, Mama Mia, na hindi ko na pinigilan ang sarili kong sabihin sa kanya ang totoo, baka sakaling ma-uplift ko ang kanyang emosyon. Tumawa naman siya, Mama Mia, at nagkwento. Ang sabi niya, ang daddy ni raw ay may halong British. At ang sabi niya, mama niya raw ay pure Filipino. Mama Mia, magkahalo daw ang kanyang mga features at ang kanyang culture. Kaya naman, Mama Mia, masyado siyang maslang kung magsalita ng Ingles dahil sanay siya kapag nakikipag-usap sa kanyang ama. Pagkatapos ay marami pa kaming napag-usapan nun. Ang totoo niya na ginabi na kami, Mama Mia. Gabi na nung inihatid niya ako sa boarding house ko. At dun nga nagsimula ang friendship naming dalawa. Magkatawagan, magka-textan, video call at kung ano-ano pa. Nagkikita rin kami paminsan-minsan, Mama Mia. Nagkikita kami lalo na kapag Friday at hindi siya busy sa kanyang pag-aaral. Tinutulungan niya rin ako sa ibang subjects ko dahil mind you, Mama Mia, napaka-complete package niya talaga dahil matalino din siya. And then lumipas ang ilang mga buwan. Dumating ang fiesta sa amin. Kaya naman masyadong maraming liwaliw dahil walang klase, walang pasok, inom, unwind, no to lessons and yes to party nung mga panahon na yon. Doon kami naging close masyado. Kapag bored siya, Mama Mia, ay pinupuntahan niya ako sa place ko. Nagka-catch up kaming dalawa at we go out for a friendly date. Super close na nga namin, Mama Mia. Na umabot na sa punto na nakapunta na rin ako sa apartment niya na malapit lang sa school nila. Napakaganda ng kanyang apartment. Akala mo isang bahay na talaga. Mama Mia, mayaman kasi talaga sila. Sa isang prestigious university siya nag-aaral. Sa isang university na masyadong mahirap makapasok kapag wala kang pera. And yes, last academic year na niya yun. College of Engineering and Architecture ang kanyang pinasukan, Mama Mia. I still remember, Mama Mia, that time. 1:00 na ng madaling araw. Tumawag siya sa akin. At sa kanyang pagsasalita ay alam ko at halata ko na lasing siya. Ang sabi niya ay gusto niya raw akong makita. Ano? Alam mo ba kung anong oras na? Ayoko nga, sabi ko. Sige na, please. Please, Elise. It's now or never. Mama Mia, na-shook talaga ako. Pero inisip ko na lang na baka importante. Na baka kailangan niya na naman ng shoulder to cry on. Kaya naman, Mama Mia, kahit hindi ako masyadong nagpaganda noon, ay lumabas na agad ako ng boarding house. Pumara ako ng jeep. Buti na lang talaga 24 hours ang jeep sa amin. Bumaba na ako pagkatapos ay naglakad ng konti at nakarating na ako sa apartment niya. Mama Mia, lasing na lasing nga siya. Amoy alak pa siya. Sabi ko, bakit siya umiinom-inom? May problema ba siya? May pinagdadaanan ba siya? Ang sabi niya wala lang daw, trip lang daw niyang magpakalasing.
Habang nandoon ay kinuha ko siya ng mainit na tubig at pinagtimpla ko siya ng kape. Pagkatapos ay nag-usap kaming dalawa about life, about dreams, about everything. Mama Mia, feel at home na ako masyado noon na nakahiga na sa kanyang kama. Napakabango ng kanyang kama, Mama Mia. Hindi katulad ng mga kama ng ibang lalaki na magulo. Mama Mia, hanggang sa bigla niyang sinabi sa akin na maliligo lang daw siya dahil naaalibadbaran siya sa init ng kanyang katawan. Tumango ako pero nagulat ako sa kanyang ginawa. Bigla niya, Mama Mia, ang hinubad ang kanyang pantalon na suot. Hinubad niya rin ang kanyang t-shirt sa harapan ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang biglang uminit ang kwartong iyon. Hanggang sa hinubad niya lahat, Mama Mia, at wala siyang itinira. Nakita ko ang kanyang pagkalalaki. Dahil nga may halo siyang foreign blood, ay di hamak na malaki talaga ang sawang karga niya. Napasigaw pa ako noon. Medyo pabebeng sigaw pa yon. Tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi naman siya rapist. At wala siyang balak, Mama Mia, na pilitin ang isang pangit na katulad ko. Tumawa na lang ako dahil alam kong pagbibiro niya yon sa akin bilang kanyang kaibigan. Mama Mia, hanggang sa natapos na siya sa kanyang pag-shower. Lumabas siya na nakatawel lang. Napaka-adonis niyang tignan. Wet look. Pagkatapos may V-line pa siya, Mama Mia, sa kanyang tiyan. Alam ko na ang katawang ito ay nagji-gym. Kasi di naman, basketball player din siya. Pagkatapos noon ay nagbihis siya, Mama Mia. Kasi sabi ko ay hindi ako komportableng makipag-usap sa kanya nang nakatopless siya. Tinabihan niya ako at nagsalita na naman siyang muli. Hanggang sa palapit ng palapit siya sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay paatras ng paatras. Until I was cornered. Pagkatapos, Mama Mia, ay may sinabi siya sa akin na nakapagpahina talaga ng mga tuhod ko. We met by chance, not because of destiny. Kung dili ko nakainom, kung hindi ako nakainom ngayon, I can't be brave enough tonight to confess my feelings to you, sabi niya. Alam mo ba, Mama Mia, pakiramdam ko noon ay nasa isang K-drama ako. He touched my face and everything on it na para bang minimemorize niya ang mukha ko. Hanggang sa I close my eyes, Mama Mia. And ilang saglit pa, I found him kissing me. Nung una ay pumalag ako. I told him na hindi ito tama. Pero malakas siya, Mama Mia. Sabi niya, we'll take the risk. Umalma ako, Mama Mia, pero yung pag-alma ko ay wala namang lakas. Hanggang sa tuluyan na nga akong nadarang, hinawakan ko na ang kanyang mukha na punong-puno ng pagmamahal at pag-iingat. Kaya naman, nagpatuloy siya sa paghalik niya sa akin. Yung halik niya sa akin, Mama Mia, ay napaka-agresibo. Aggressive pala siya pagdating sa bagay na yun. Nawala na rin ako sa katinuan ko, Mama Mia. Yung kani-kanina lang niyang isinuot na damit ay kanya na namang hinubad. Slowly, gently, he's trying to seduce me. Mama Mia, tiningnan ko pa lang ang kanyang dibdib ay para na akong malulusaw. Putok na putok rin ang kanyang mga biceps. Batak na batak ang kanyang tiyan. Arrange na arrange ang kanyang mga abs. Athletic din maging ang kanyang mga paa. Brief na lang ang naiwan na suot niya noon. Mama Mia, alam mo ba na tinawag ko na lahat ng anghel na kilala ko. Tinawag ko para magpatulong. Hanggang sa lumapit siya ng lumapit sa akin. Despite sa kanyang amoy na amoy alak, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nati-turn on pa ako nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung bakit nawawala sa pang-amoy ko ang amoy alak kundi ang amoy ng pagkalalaki na lang niya ang naiwan sa ilong ko. And then, hinubaran niya ako. Tinanggal niya ang suot ko. Ang bra ko, ang short ko, hanggang sa pareho na kaming dalawa na isang saplot na lang ang natitira sa aming mga katawan. He started kissing my neck.
hanggang sa napaungol ako, Mama Mia. Dumapo siya sa mga dibdib ko. Mas lumakas naman ang pagungol ko noon. Mama Mia, hanggang sa isinigaw ko na ang pangalan niya. Napaka-hot niyang humalik. Nakakabaliw. Mama Mia, all I knew nung mga panahon na yon ay ang sarap na pinaparamdam sa akin ni Ben. Hanggang sa lumuhod siya sa harapan ko. Doon ako, Mama Mia, labis na nabaliw sa kanya. Hindi ko alam, pero yung kaninang pagtutol ko, yung kaninang pag-alma ko, ngayon ay nawala na lang bigla. Ako pa mismo ang lumalapit sa sarili ko para sa kanya. Hinalikan niya ako, slowly, moderately, hanggang hardly. Nakakawala ng hininga. Nakakamatay at nakakapugto ng hininga at damdamin. Hinawakan ko siya, Mama Mia. Hinawakan ko rin ang buo niyang katawan. Naghawakan kami ng aming mga katawan. Hanggang sa tuluyan na naming tinanggal ang mga natitirang saplot sa aming katawan. Pinahiga niya ako sa kama niya, pagkatapos ay hinalikan niya ako ulit. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay naging isa na kaming dalawa. Hindi ko alam, pero parang yun ang pinaka-satisfying na sex ng buhay ko. Mama Mia, pinaubaya ko sa kanya ang katawan ko, ang buo kong pagkatao. Hanggang sa ang tanging maririnig mo na lang sa apat na sulok ng kwartong yun ay ang mga ungol naming dalawa. Until sa hindi ko na namalayan na pareho na pala naming naabot ang langit. Yung heaven na tinatawag ng iba. Yung ikapitong gloria. Pawisan kami. Pagod na pagod hanggang sa makatulog. I woke up the following day, Mama Mia. At noong binuksan ko ang mga mata ko, ay napakagandang tanawin ang nakaharap sa akin. Si Ben. Nakasmile siya. Napakagwapo niya. Habang sinasabi niya sa akin na breakfast is ready na raw. At dun na nga nagsimula ang love story naming dalawa. Mama Mia, masasabi kong hindi naman puro happy ang naging love story namin. Marami din namang mga pagsubok. Marami ang tumataas ng kilay lalo pat nakikita nila kami na magkasama ni Ben. Marami ang nagsasabi na hindi kami bagay dahil hindi naman ako kagandahan katulad niya. Pero Mama Mia, lahat ng yun ay hindi po namin pinansin. Mama Mia, 2 months sa relasyon namin ay biglang nagparamdam ang ex niya. Bigla itong nagpakita sa kanya at humihingi ng isa pang pagkakataon. Meron nung hindi ito pinagbigyan ni Ben, Mama Mia, ay inaccuse niya ulit kami. Nakabit talaga ako ni Ben nung mga panahon na yun dahil naaalala pa raw niya ang mukha ko sa mall. Mama Mia, pinaliwanag ko sa kanya pero hindi siya naniniwala. Kaya ang sabi ni Ben, wag na raw namin siyang pag-aksayan ng panahon. Hindi naman daw sila kasal kaya walang karapatan ang babaeng yun na tawagin akong kabit. Magiging kabit lang daw ako kung kasal kami at isa pa, hindi naman talaga ako kabit dahil hiwalay na sila. Mama Mia, nung naging kami ni Ben, ay dun ko rin naisip na siguro kung party goer ang magiging girlfriend niya, ay hindi talaga magtatagal kay Ben dahil masyado siyang focus sa kanyang trabaho. Masyado siyang focus sa kanyang mga ginagawa na kung minsan ay nakakalimutan ka na niya. Pero kapag naaalala ka naman niya ay bumabawi naman siya ng bonggang-bongga. Nung mga unang buwan nga na ganun siya, Mama Mia, ay tinatamad na rin ako sa relasyon namin. Kaya lang naisip ko, wala namang taong perpekto. May mga tao talaga na malaki ang pagkukulang. May mga tao na akala mo perpekto na pero may pagkukulang pa rin sa pagkatao nila. At ganun po ang lahat ng tao. Kung lagi nating iisipin at hahanapin ang isang perpektong relasyon, tatanda tayong mag-isa. Mamamatay tayong mag-isa dahil walang-wala talagang perpektong relasyon sa mundo. Magiging perpekto lamang ito kung pareho kayong dalawa na susubukang lumaban. Mama Mia, nung umabot na kami sa 3 taon ng relasyon namin, ay dun ko naramdaman na parang he treated me like a queen, like a princess. That entire duration of our relationship, Mama Mia, ay napakasaya.
Lalo na nung makagraduate na ako at makahanap na rin ng sarili kong trabaho. Mama Mia, pagkatapos din ng aming 5th anniversary, ay nag-propose na sa akin si Ben. Timing naman yon, Mama Mia, na pandemic period. Kaya naman hindi natuloy ang kasal namin noon. January of 2020 kasi siya nag-propose sa akin. Tapos March nung tumama ang pandemic sa bansa. Kaya nagpakasal kami nung 2022 lamang. November, Mama Mia. Ngayon, alam ko na. Alam ko na, Mama Mia, kung paano ang maging masaya at maging kontento. Hindi yung hanapin ng isang perpektong relasyon. Hindi yung hanapin ng isang perpektong karelasyon. Kundi ang maging perpekto ka sa sarili mong paraan. Alagaan mo, mahalin mo ang taong minamahal mo at karelasyon mo. At kapag mabuti siyang tao, kapag hindi siya masamang tao, ay ibabalik at ibabalik niya ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Ngayon, Mama Mia, ay buntis na po ako sa unang anak namin ni Ben. Masaya kaming dalawa. Alam ko na marami pa rin ang mapanghusga sa paligid. Mga mapanghusgang tao, mga taong nagsasabi na hindi kami bagay ni Ben. Na he can do a lot better than me. Pero wala na kaming pakialam nun. Ang mahalaga sa amin ay ang relasyon naming dalawa. Na masaya kami at lalo pa kaming sasaya ngayong darating na ang pinakamagandang regalo sa aming pagiging mag-asawa. Maraming salamat po, Mama Mia, at sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko. Nawa po ay na-inspire kayo sa naging kwento naming dalawa ni Ben. Ako pong muli ang inyong avid listener at nag-aabang araw-araw, Elise. Napakaganda naman ang kwento ni Elise, nakakakilig na para bang fairy tale, parang movie, ganon, parang The Notebook, charot. Hindi naman The Notebook. Parang ganon. Hindi ko alam. Ewan ko. Basta kinilig ako sa kwento mo, Elise, at sa kwento niyong dalawa ni Ben. Naway tuluyan at maging payapa ang inyong pagsasama sa habang panahon. Kung may mga pagsubok man, dahil alam kong meron at meron, dahil alam nyo ba, nung nag-asawa ako, dun ko nalaman na hindi pala talaga fairy tale ang buhay. Meron at meron talaga kayong pagdadaanan. Yung mga pinagdaanan nyo nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, nako. Ano pa lang yun? Bubog pa lang yun. Hindi pa lang yung napakalaking mga pagsubok. Alam kong susubukin at susubukin kayo, Elise. Naway, magdasal lang kayo palagi na sana lagi kayong gabayan ng Panginoon. Sana lagi kayong maging matatag at sana lagi nyong ipaglaban ang isa't isa at lagi nyong piliin ang maging masaya, ang magkasama. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot na ma-share sa ating mga listeners itong kwento ng buhay ninyong dalawa ni Ben. Kayo naman na nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Elise at ni Ben, please do click the share button, click like, at syempre please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong kwentong ina-upload na ngayon ay hindi na po tumatama sa oras. Pasensya na po. At nako, kung meron din kayong kwento na gusto nyong i-share sa atin, pwede kahit na anong uri ng kwento, you may type that and email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kakalimutan na kung bago kayo sa channel ko, maraming storya na po tayong na-i-upload. At meron pa po akong mga ibang storya na ibabalik kong i-upload kasi nga naka-private siya nung mga ibang panahon. So ibabalik ko siya. Baka gusto nyong i-check out. Please do click Mama Mia CDO sa baba. Click videos at doon makikita nyo na lahat. Naka-playlist din po yun. Kaya pwede nyo pong balikan. Pwede nyo po akong gawing background habang kayo ay nagtatrabaho, habang kayo ay nag-aaral, o kung ano man ang ginagawa ninyo. Please po, kung may mga pagkakataon, wag niyo pong i-skip yung ads. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.